Good morning, good morning. Magandang araw po muli mga palangga, mga mahal ng Panginoong Diyos, lahat ng mga sa Kanya'y sumasampalataya. Magandang umaga po. Mayong buntag, kaninyong tanan, mga kaigsuonan, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malakas po ang ulan kagabi, kaya ito na naman. Nagwawalis naman tayo ng mga kalat na mga dahon at stock ng mga tubig ulan. At siyempre, muli magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ginising tayo ngayong umaga. At muli ating malanghap ang sariwang hangin, ng simoy ng hangin na nagbibigay sa atin ng magandang kalusugan. At sana nga po ay kayo mga minamahal ay nasa mabuti kayong kalagayan at malakas ang pangatawan. Ngunit doon naman sa mga nasa banig ng karamdaman ay nawa ay pagalingin kayo ng Panginoong Diyos at upang inyong lalong maranasan ang pagmamahal sa inyo ng Panginoon. At doon naman sa mga may mga problema, mga kapighatian, mga nasa kalungkutan, ay nawa dinggin ng Panginoong Diyos ang inyong mga panalangin at nang kayo ay magiging masaya sa pagtanggap ng mga biyaya na inyong makamit mula sa ating Panginoong Diyos. So, good morning. Kaya habang nagwawalis tayo nitong mga naipon na tubig, mga minamahal, ay mamayang kaunti, magbabasa na naman tayo ng mga talata ng Biblia, bahagi ng ating segment Exercise for Christ. Maganda po ang sinag ng araw sa kasalukuyan at talagang napakabuti ng Diyos. Hindi katulad nung nakaraang mga araw na binagyo ang Pilipinas at bumaha rito sa Metro Manila dahil sa bagyong Karina. So, mag-enjoy tayo sa biyaya ng Diyos habang maganda ang panahon at makinig tayo ng kanyang banal na salita at tayo'y magbasa muna. So, ang ating ebanghelyo sa ngayon ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 24, versikulo 36 hanggang 44. So, ito po ang ating mababasa. Patungkol pa rin ito sa muling pagdating ng
Panginoong Hesukristo for His second coming. Walang taong nakaalam ng araw o oras ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mateo 24, versikulo 36 hanggang 44. So mga palangga, mga minamahal, muli ating nabasa ang banal na salita ng Diyos. At tayo inaanyayahan na magbantay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At sinabi ng Biblia na walang nakakaalam ang sinumang tao, kahit daw mga anghel, ay hindi nakakaalam kung kailan darating muli dito sa daigdig ang Panginoong Hesukristo. So ano ang dapat nating gawin, mga minamahal? So ang sabi ng Biblia, magbantay tayo. Anong gagawin natin sa ating pagbabantay? Ang sabi ng banal na kasulatan ay kailangan nakatuon ang ating isipan sa kalangitan. Hindi lamang dito sa buhay natin sa daigdig. Na matagal na tayo sa pamumuhay sa daigdig na ito, ibig ng Diyos na mamuhay tayo sa kabanalan at iwasan na ang paggawa ng kasalanan at lalo na ang mga bisyo, ang mga kalayawan. Dahil nga sabi ng Biblia, datapwat ang tao na nabubuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Sa mata ng Diyos, mga minamahal, ang tao, kung hindi siya sumasampalataya sa Panginoong Diyos at hindi niya ginaganap ang kalooban ng Diyos, ay ang kanyang buhay espiritual ay mapapahamak. So kahit physically, sa kanyang katawang lupa ay buhay siya, buhay ang tao, ngunit siya ay namuhay sa lahat ng mga bisyo, paglalasing, sugal, alak, babae, pagnanakaw,
pagpatay, pangangalunya, pagsamba o pagsilbi sa mga Diyos-Diyosan o mga rebolto, at siya ay walang patumangga na ang kanyang pamumuhay dito sa daigdig ay sadyang kaligayahan lamang, earthly life, at nakalimutan na niya ang Diyos, ni hindi man lamang siya nagpapasalamat sa mga biyaya na kanyang natanggap mula sa Panginoon, lalo na ang kayamanan at maraming pera, ay nabulid na ang kanyang isipan sa salapi at kayamanan, at iyon na ang kanyang nagiging Diyos. Alam natin mga minamahal na masarap ang buhay rito sa ating daigdig. Ngunit pinapalalahanan tayo palagi ng pangaral ng Ebanghelyo na huwag tayong magpakabuyo sa mga bisyo, mga kalayawan. Tumigil na sa paggawa ng mga kasalanan. Dahil baka mamaya abutan kayo na ganun ang inyong ginagawa, ay wala nang panahon pa na makapagsisisi ng kasalanan. Dahil nga ang pangaral ng Panginoon Kristo ay magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, dahil malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Saan po ang kaharian ng Diyos, mga minamahal? Ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, dapat ay nakipaglaban na sa inyo ang aking mga anghel, upang ako'y hindi ninyo usig, hindi ninyo masaktan, at bagamat hindi nga rito ang aking kaharian. Ngunit sinabi rin ng Panginoon Kristo na may kapangyarihan siya na tawagin ang kanyang mga anghel upang siya ay iligtas. Ngunit yun ay kanyang ginawa, ngunit hindi niya ito ginawa dahil sinusunod niya ang kalooban ng kanyang ama na siya ay magdusa dito sa daigdig at tanggapin ang kaparusahan na siya ang magiging kabayaran ng kasalanan ng lahat ng mga tao, upang muli ay mapanumbalik niya ang sangkatauhan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya magpahanggang ngayon, mga minamahal, nang ang Panginoon Kristo ay umakyat na noong unang siglo, year 33 AD, doon sa langit, ay may iniwanan siyang kautusan sa mga kanyang mga alagad, sa mga apostoles, na ituro ang lahat ng mga aral na kanilang natanggap sa kanya, at ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa lahat ng kasulok-sulukan ng daigdig. So mapansin natin, mga minamahal, na makarinig tayo ng mga aral na ebanghelyo sa iba't ibang lugar sa buong mundo, at nakita din naman natin na nandiyan ang iba't ibang mga Christian denomination. So wala nang may dahilan ang mga tao na walang
nagbabala sa kanila. Dahil ang pangaral ng Ebanghelyo na kung sino mang tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang mga sumasampalataya ay hindi mapapahamak. Bagkus sila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Iyan ang pangako ng Panginoong Diyos. Na ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bakit ganoon, mga minamahal, mga palangga? Dahil ang ating buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ang pinakamahabang edad na ipinagkaloob ng Diyos sa tao, kung siya ay malusog ang katawan, ay hanggang 120 years old po. Ngunit dahil sa ang tao ay abusado sa kanyang katawan, ay nasisira at nagkakasakit ang katawan ng tao. So, mamatay siya sa hindi panahon na itinakda ng Diyos. 120, mga minamahal, ang 120 years old dapat ang tao. So, karamihan sa mga tao ngayon ay bata pa, namamatay na. Bakit? Nagkakasakit sila. Pag-aabuso sa katawan. Bisyo. Kaya nga sabi nga ng Biblia, sa kapanahon na ni Noe, ang mga tao ay nagsiinom, nagsikain, piyesta dito, piyesta doon, kaligayahan dito, kaligayahan doon, nakalimutan ng Diyos na sinabi sa kanila ni Noe na magbago na kayo sa inyong pamumuhay dahil gugunawin ang mundo sa magitan ng baha. Hindi sila nakikinig. So, nang dumating ang baha, ang naligtas ay pamilya lamang ni Noe, 8 lamang sila. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki, at ang mga asawa ng kanyang 3 anak. So, 8 lamang sila ang nabuhay dahil sila ay sumunod sa babala ng Diyos na darating ang baha. Iyon po ang unang paglinis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon naman, ano naman ang mangyari sa daigdig? Ang daigdig daw natin, mga minamahal, ang ating planetang daigdig, ito po ay nakareserba na sa sunog. Susunugin daw ang daigdig. Susunugin ang daigdig. Tanda ng pagdating muli ng Panginoon Jesucristo. Ngunit yung panahon na yan ay maging kaparusahan na po yun. So bago susunugin ang planetang daigdig, ay kukunin na ng Panginoon Jesucristo ang mga kanya, ang mga sumasampalataya sa kanya. Judgment Day na po yun. So, bago mangyari yun, at bago dumating ang Panginoon Jesucristo, kailangan ang mga tao ay magbagong buhay na. Dahil hindi nga nila alam, sabi ng Biblia, kung kailan darating muli ang Panginoon Jesucristo. At sinabi rin ng Biblia na ang 1,000 taon ng mga tao ay isang araw lamang sa Panginoong Diyos. So kung ang Panginoon Jesucristo noong 1st century ay umakyat sa langit year 33 AD at ngayon naman ay 2024 AD, so mahigit na 2,000 taon na ang tagal
ng Panginoon Kristo sa kanyang pangako na siya ibabalik muli. Iyan ang isipan ng tao. Ngunit, para sa Panginoon Kristo, 2 araw pa lang ang kanyang pangako na hindi pa siya bumalik, mga minamahal. Anong ibig sabihin dito? Ibig sabihin, anytime, darating na po ang Panginoon Kristo. Kaya dapat, kaagad-agad ay magbagong buhay na. Dapat ang mga tao. Tumigil na sila sa paggawa ng mga kasalanan. Pagsisihan na nila ang kanilang mga kasalanan dahil handa ang Diyos na magpatawad. Nakahanda ang kapatawaran ng kasalanan dahil sa binayaran na ni Jesucristo ang lahat ng kasalanan ng mga tao nang siya ipinako sa krus, namatay at inilibing. Ngunit nabuhay muli sa pangatlong araw. Iyan ang palatandaan na ang tao ay may pagkabuhay muli upang hindi na makalasap ng kamatayan. Iyan ang binigay halimbawa ng Panginoon Kristo, kaya sa ngayon ay nasa langit na siya. Iyan mga minamahal ang Ebanghelyo. Kung papaano ang Panginoon Kristo ay namatay sa pisikal na katawan, ngunit bubuhayin muli ng Diyos ang katawan upang bigyan ng reward na buhay na walang hanggan. So, ang pagdating ng Panginoon Kristo muli ay ang pagbigay ng buhay na walang hanggan, ngunit para doon sa mga tao na hindi sumasampalataya at nagbalik loob sa Diyos, hindi nagbagong buhay at hindi namuhay ayon sa kabanalan, at sila ay nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan, ang mga taong iyon ay bubuhayin muli sila upang parusahan ng walang hanggang parusa. Iyan ay walang hanggang pagtitiis ng kahirapan, ng sakit at ng init sa dagat-dagatang apoy. Susunugin ang planetang daigdig upang ito'y magliyab at magiging impyerno ang planetang daigdig, mga minamahal. Pero bago mangyari yon, ang pagbabalik ng Panginoon Kristo ay ang kanyang pagkuha ng mga sumasampalataya sa kanya. Kunin niya ang lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Ang sasakyan ay ang kaulapan at magsalubungan ang lahat ng mga manampalataya doon sa kalawakan, at doon sila idadalhin ng Panginoon Kristo sa kanyang kaharian na kung saan ay buhay na walang hanggan, wala nang sakit, wala nang kagutom, wala nang problema, wala nang pagkauhaw pa, at wala nang kalungkutan pa dahil kapiling na nila ang Diyos, ang Panginoong Hesus na mag-alaga sa kanila, at iyon ang tunay na buhay na walang hanggan ng buong kaligayahan. So mga minamahal, nawa ay unti-unti na ninyong unawain ang Ebanghelyo at inyong isa sa buhay ang mga salita ng Diyos upang sasagana sa atin ang blessing ng Panginoon at ang kanyang pangako ay manatili sa atin ang buhay na walang hanggan na siyang inihanda para sa atin sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Amen?
So, muli, magpasalamat tayo sa Diyos at tayo'y patuloy sa ating pag-exercise sa magitan po ng jumping jack. Amen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Lord Jesus. So, tayo'y mag-inhale, exhale. Purihin ka, O Diyos. Glory to God. In Jesus Christ's name. Amen.